Ang content na ito, sasagutin ko ang katanungang magkano ba talaga yung nagastos ko sa pag-a-apply at pagpaprocess ng papeles as a teacher dito sa Amerika. This is very detailed, like from the start of my application, from the month of August, hanggang sa na-hired ako, hanggang sa visa interview, tsaka napunta ako sa Manila, hanggang sa pag-alis ko at pagdating ko dito magkano ba yung dinala kong pera para sa allowance ko. So lahat-lahat ng yan, i-detalye ko sa inyo kung paano or magkano yung nagastos ko. So please, keep on watching. Hello everyone! So plano ko na talagang gumawa ng video na ito. It's because during my visa interview that was way back February, madami akong mga nakasabayang guro na nagvi-visa interview din. So syempre, nagchichika-chika kami. Tapos natanong ko kung magkano ba yung ginastos nila. Lahat-lahat. Okay? Pero hindi pa daw kasali yung allowance nila dito sa US. So na-shock ako nang sinabi nilang 500,000 pesos yung nagastos nila dahil nag-agency sila. Tsaka just now, bago ako gumawa ng video na ito, nagtanong-tanong din ako sa mga kasamahan ko ditong guro kung may kakilala ba silang malaki yung ginastos. Tsaka sinabi nila na during visa interview din daw, may nakakausap sila. Yung isang guro, gumastos talaga ng 1 million sa agency. Wow! Para lang makapunta dito at makapagturo. That is very sad. Ngayon, sasabihin ko sa inyo kung magkano yung ginastos ko lang. Kasi, I am a mother of 3 at yung goal ko talaga, ayokong gumastos ng kahit piso sa pag-a-apply ko dito. As in, kung gusto nila akong makapagtrabaho dito, gagamitin ko yung mga credentials ko, kung ano yung natapos ko, yung experience ko, yun lang yung dadalhin ko, yung employer na yung bahala sa aking gumastos. Yun yung goal ko, as in zero talaga ayokong gumastos. Now, along the way, habang nag-a-apply ako, story muna tayo guys. Nag-target talaga ako ng H1B kasi road to green card yan. So, naghahanap-hanap ako ng mga schools na nag-o-offer ng H1B visa. Doon ko nalaman, while opening their website, online, kasi yung mga schools dito may mga website. So, doon ako nag-a-apply. Ako talaga, ayokong may agency kasi alam kong mahal. So, ako talaga yung naghanap. Nag-open ako ng mga websites nila. So, while doing this application thing, doon ko nakita na number 1 na requirement nila is yung FCE or Foreign Credential Evaluation. Meaning to say, yung transcript of records mo, kailangan mong ipapa-evaluate kung yung courses mo doon sa Pinas is equivalent ba dito sa Amerika. So, doon yun malalaman. FCE yun. So, pinili ko yung Spantran. Doon na. Gumastos na ako. That was way back August 2023. Spantran at that time is 11,500 pesos. So, ako yung gumawa. Inopen ko lang yung website. Sinend ko yung TOR ko. At after 10 days, andun na yung result. So, may FCE na ako. Now, while applying, doon ko na napag-isip-isip na mas magiging strong yung application mo pag meron kang teaching license sa US. So, at that time, alam ko na yung Illinois State, nag-o-offer sila ng teaching license through online. So, magbabayad ka lang ng around 5,000 pesos, kung hindi ako nagkakamali. 5,000 pesos yung binayaran ko online para meron akong teaching license. So, yun na, napagastos na naman ako. So, aside sa Spantran, may Illinois teaching license na ako. So, apply na naman. That was around August.
So, ipapakita ko lang sa inyo, na-print ko siya. So, this is like my license sa Illinois. So, ganito lang siya. Para, hindi talaga katulad sa Pilipinas na yung plastic. So, parang sa kanila nasa online lang. Now, around October, may mga nag-reply na. Like, 4 na state yung nag-reply. So, sinabi nila na need nila ng copy ng FCE at yung mismong Spantran yung magsisend sa kanila. So, 4 yun. So, Maryland, Chicago, Kansas, and the other one is Illinois. So, 4 yung state. So, kapag nag-send yung Spantran, mapapagastos ka ng 500 pesos each. So, 4 sila. So, sinendan ko na lahat para sure na. So, napagastos na naman ako ng 2,000 pesos. Then, around November, na-hire na ako sa Kansas. So, doon sa Kansas, nahihirapan akong mag-connect sa website nila kasi need ko ng VPN. Yung bang app or something na yung ginamit ko NordVPN that was 700 pesos for 1 month. So, 4 months ako nag-process ng H1B visa ko. So, around 700 times 4, you do your math, that was 2,800 pesos yung gastos ko na VPN. So, yun na, nag-process na ako, start na. By December, hininga na ako ng Department of Education ng fingerprint tsaka yung substitute teaching license. Substitute muna kasi yung standard teaching license namin, doon na namin makukuha or dito na namin makukuha sa US kasi magti-take pa kami ng exams na I will discuss that one in my next vlog. So, yun na nga. So, ni-required na ako na magpadala ng mga requirements. So, that process alone, so sa fingerprint, dalawa yun ha. So, yung substandard license mo, isi-send mo LBC or DHL, at saka yung fingerprint mo na isi-send mo rin via LBC or DHL. Yun lang yung choices ko kasi yun lang yung meron kami doon sa place ko back in Mindanao. Sa Mindanao kasi ako, Bisaya. So, eto na. This is what sinave ko talaga to kasi gusto ko talagang malaman ng lahat kung ano yung process na hindi kayo nakakagastos ng malaki. So, kaya sinave ko yung mga papeles ko. Ito yung fingerprint namin. So, dito malalaman kung ikaw ba talaga si ako? Ikaw ba talaga si ikaw? Okay? So, kailangan nila yung ito. So, or yung criminal record mo. So, malalaman nila yan. This is hard paper. So, pinutocopy ko lang to. So, copy ko lang to. So, ginawa ko to sa NBI sa place namin. So, wala namang bayad. Wala namang bayad. Sa awa ng Diyos, hindi na ako pumunta ng Manila para lang mag-fingerprint kasi sabi ng NBI sa Manila, madami na daw nagpapa-fingerprint. So, inallow na nila yung province namin na mag-operate ng fingerprinting para abroad. So, eto na. So, may fingerprint na ako. Then, sa fingerprinting alone, magpapadala ka ng $50 na ipaprocess mo via bank. Parang money order siya. So, sinave ko din to para malaman nyo. So, Metrobank ako, of course, Metrobank to. So, ito yung ginawa ko para makapag-process ako ng money order worth $50 for my fingerprint. So, ito na. Isang envelope to ha. Isang brown envelope. Brown envelope. So, separated na to. May fingerprint na ako na ipapadala. So, heto na. Sa substandard license naman ako. So, sa substandard license, kailangan mong magbayad ng $70. Tapos, ima-money order mo pa rin. So, ito yung money order ko para sa substandard license ko. At saka yung Form 5A na i-fill out ng university or yung
kung saan ka graduate ng college or ng masters mo or saan ka nag-aral. So, yung Form 5A, sila yung mag-fill in. Tsaka, ilalagay mo sa folder with the money order. Parang cheque, yan yung money order. With the cheque doon sa envelope. So, yun na yung substandard license ko. So, $70 plus yung fingerprint ko. So, magkano na lahat? You do your math. What? So, nagpadala na ako via LBC. LBC yun. So, sa LBC, binayaran ko lang is 1,700 pesos sa pagpapadala ng mga dokumento ko. So, two brown envelope siya na nilagay ko sa isa na namang long brown envelope. Tapos, pinadala ko via LBC, naka-address doon sa Department of Education ng Kansas. So, yun yung ginawa ko. Yeah! That was December. Now, here comes January. January na. January 2024. Sinenda na kami ng HR ng mga medical requirements. Hindi naman siya masyadong madami, no? Actually, yung hiningi lang talaga sa amin is yung TB result, yung tuberculosis kasi, you know, COVID. So, oh yes. Kailangan clear ka niyan. At saka, actually yun lang. What? TB lang. TB result lang. So, pag-isip-isip ko na i-test ko na lahat. Kasi baka naman may mga kulang tapos dito na kami sa US, mahal. So, tinake ko na lahat. So, yung TB ko, yung test ko is tinatawag na Maltox PPD. So, yung Maltox ko is 1,000 pesos yan. Tapos, nagpa-x-ray na ako. That's 300 pesos. Then, ano pa ba yung mga, mga medical, sorry. May copy ako dito. So, nagpa-x-ray ako, yung CBC, urinalysis, yung Hepa B, tapos nagpa-HIV test, nagpa-cleaning na ako ng ipin, tsaka nagpa-check up na ako ng allergies, may mga gamot na ako. So, kulang-kulang nagastos ko sa medical is 2,000 pesos plus Maltox PPD na 1,000 pesos plus x-ray na 300 pesos. So, yun yung medical ko. Though hindi naman siya ni-required kasi Maltox PPD lang talaga, pero para sure lang ako, no? Na wala na akong gagastusin pa dito. Now, meron akong medical result. Everything's well, everything's smooth. Kailangan na naming magpaano kasi may mga documents na kaming dumating from the US. So now, kailangan na naming magpa-visa interview. Wow! So before a visa interview, parang nag-register kami online at para sa visa, may babayaran kaming MRV. Binayaran namin siya sa RCBC, which is worth, may kopya din ako dyan. Wait lang kayo. Yeah! Ito, 11,890 pesos. February na pala yan ha. Sa February namin yan ginawa, 2024. So, 11,890 last year. So, this year pala, medyo mahal-mahal na siya ngayon. This year. So, ito yung binayaran namin for MRV. Before kami makasked ng visa interview. So, nang lumabas na yung, pwede na kaming magpa-schedule. So, yun na nga. Nagpa-schedule na kami after this. What? Tapos nun, let me see my copy kung ano pa ba yung mga nagastos ko. So, eto na nga, may schedule na ako for visa interview. So, nagpunta na ako sa Manila. So, syempre, magbabudget ka na naman. So, Manila alone, including fare, yung ticket ko pabalik, kasi sa Mindanao pa ako going to Manila, back and forth, that was 13,000. Tapos, may pa-hotel pa for 2 days kasi kailangan mo mag-relax, may interview ka bukas. So, kailangan 2 days siya. So, 3,000 yun kasi 1,515. Tsaka pag food namin kasi, food ko kasi 2 days yun. So, naging 3,000 yung food. Bumili pa ako ng pasalubong para sa mga anak ko, sa pamangkin ko. That was 2,000 pesos. Then, may pa-taxi pa ako kasi nagpunta ako sa bahay ng kapatid ko. So,
1,000 pesos yung fare ko. So, yun na nga yung mga nagastos ko. Tsaka, during the visa interview, may binayaran kaming 26,668 pesos for reciprocity. So, after nang nakapasa ako sa visa interview, binayaran ko yung 26,668 pesos. So, yun na nga. Tapos na. That was February. Now, everything is well. Mabilis yun lang yung process ng H1B namin. Yung March, may result na. So, yes! Kailangan na naming umalis. Kailangan na naming umalis na Pilipinas. Mabilis lang. So, before ako umalis, patungo ng Luzon, I need to prepare. So, syempre, bumili ako ng maleta. Kasi nga, wala akong maleta. Hindi naman ako nagta-travel. Wala akong gamit. So, what? What? Bumili ako ng maleta, bumili ako ng mga, kasi malamig pa, so parang winter pa doon. Dito, hindi winter, parang spring, so malamig-lamig pa. So bumili ako ng mga jackets, tapos bumili ako ng mga food, mga groceries, kasi akala ko talaga walang Asian store dito. Bumili ako ng mga gamit, my personal things. So, nag-ano ko sa self ko, mayroon akong 10,000 pesos for my allowance for that. Then, ticket going to Manila, that was 6,000 pesos. So, yun na nga, 6,000 pesos. Pagdating ko sa Manila, I need to relax pa kasi mahaba yung biyahe to US. So, mga 2 days ako doon. 2 days ako nagstay sa hotel. Then, yung allowance ko sa Manila, wait. What? So, yun na nga, nagstay ako sa Manila for 2 days kasi pupunta pa ako ng agency. Yung agency, hindi ko binayaran yun ha. Yung agency ay connected ng school kasi sila yung nag-top up kasi may rule kasi yung H1B na kapag umabot na ng maximum of 5 Filipino teachers na pupunta sa district nila, need na nila ng agency na yung agency na yung mag-process, yung tutulong sa school. So, hindi talaga kami yung kumuha ng agency. Hindi kami nagbayad, wala. So, pumunta na ako ng agency. Wala akong binayaran. Yung hotel and food for 2 days, that was 2,500. Then, may allowance na naman ako 5,000. Baka kasi may nakalimutan pa ako. So, bumili ako ng mga gamot like medical, mga biogesic, at kung ano-ano pa. Kasi hindi ko alam yung mga gamot dito sa US. Kaya nagdala na ako just in case. So, yun yung mga gastos ko. And to tell you, hindi ako gumastos ng ticket going to America. Wala akong ginastos. Wow! Tsaka pagdating ko dito, may allowance kami na $1,000 given from the school district. Thank you, school district. So, may allowance kami. Pero, nagdala ako ng pera dito. Kasi, magbabayad kami ng apartment tsaka pagkain for 1 month. Diba? At kung ano-ano pang mga process na gagawin namin dito. What? Nagdala lang ako ng pera. Yung dinala ko dito is 100,000 pesos. Tsaka nag-iwan ako ng 50,000 pesos para sa family ko kasi may iwan muna yung mga kids ko. Hindi ko muna sila dadalhin kasi mahirap. Kasi nag-a-adjust pa ako dito, hindi ko alam kung magkano, hindi ko alam kung saan kami titira. So, ako muna ang pupunta dito. So, I need to be sure. Kailangan ko muna siyang i-plaster. Ayusin ang mga bagay-bagay dito. So, yun yung ginawa ko. Nag-sacrifice muna ako. So, yun yung mga gastos ko. So, kung isa-summarize natin ito, so dito. This is the total. Yan yung total na gastos ko. So, you see, you don't need to gastos like 500,000 or 1 million. Pero mapapagastos ka talaga kasi mag-a-apply ka. Mapapagastos ka. Pero, hindi mo masyadong mararamdaman. Kasi nga, paunti-unti lang. So, from August to September to October, then November, hindi mo masyadong mararamdaman yung gastos. So, yun na ngayon sinasabi ko sa inyo,
huwag kayong gumastos or mag-agency. Maghanap kayo ng school, maghanap kayo ng school district, kayo ang kumilos. Kasi malaking bagay na yan, yung gastos na 500,000, yung 400, kahit 300, may 300 pa ba? Parang wala na. Mga 400, 500, 600. I'm sure yung agency, talagang aanuhin kayo. Talagang mag-aano sila ng malaking presyo sa inyo. Lalo na nalaman nila na nagni-need talaga yung US ng mga teachers. So, talagang pricey na yung mga agency now. Marami kayong makikita online. So, magpursigi kayo, basta, pagsikapan nyo. Ako nga nag-apply ako, wala akong tulog sa gabi, nag-a-apply ako kahit may mga kids akong inaalagaan. So, sipag lang talaga, tiyaga, then always pray para smooth lahat ng process ninyo. So, yun lang yung masasabi ko, no? You don't need to gastos ng malaki. So, I hope nakatulong ako. So, in my next vlog, I will show you how to find employer or school district kung gusto nyo ng H-1B, because H-1B is road to green card. Tuturuan ko kayo kung paano mag-apply direct, direct hiring. So, it's either through their website, through virtual fair, virtual fair, or yung may isa pang process na ma-hire kayo, direct hire din. So, tuturuan ko kayo next vlog. So, I hope you have learned something today, and I am praying na you don't need to spend a lot of money, kasi kaya nga tayo lumayo para sa pamilya natin, para mapag-ipunan, makabayad ng utang, tsaka guminawa yung buhay. So, wag tayong mag-apply ng gagastos pa tayo, malulubog tayo sa utang yan, to tell you the truth. Mababayaran mo yan kasi nga malaki yung sahod, pero sayang, 'di ba? So, yan, tuturuan ko kayo next time kung paano, okay? So, that's all for now. Thank you so much for listening. I hope hindi kayo na-bored. See you in my next vlog, everyone. Thank you so much. Bye for now.